Yan, magandang umaga pong muli sa ating lahat. Nung nabasa ko po itong ating pag-aralan ngayon, medyo nagulat din po ako sapagkat hindi ako aware o sana po ay ako lang, ay medyo iba po yung atake ng author doon sa sinasabi niya patungkol kay Kristo. Actually, ang premise nung chapter o nung pag-aaralan natin ngayon, ang lahat ng ginawa ni Kristo, mula sa kanyang conception hanggang sa kanyang kamatayan, hanggang sa resurrection, ang lahat ng ito ay ginawa niya sa kapangyarihan ng Espiritu. Hindi po sa kanyang kapangyarihan bilang isang Diyos on his own, as the second person of the Trinity. So medyo na ano po ako, ibig sabihin po ba, dinidiminish natin ang kapangyarihan ni Kristo on his own, at the second person, as a deity, or as God. No? Pero makikita po natin na hindi yon. Nasabi lang po ng makatan sa ating Bible, na ang lahat ng ito ay sa Bible, ito po ay maliwanag na sinabi ng Bible na ang lahat ng mga pangyayari, kaganapan sa buhay ni Kristo ay dahil sa kapangyarihan ng Espiritu. Yun po, no? Patawarin niyo rin po ako po ay hindi magkasalamin at hindi ko po mababasa pag ako ay nakasalamin. Ibig po sabihin, ako po ay nakatingin sa kawalan. Kasi hindi ko po alam kung sino kayo. Si Tin lang po yata ang kilala ko sa harap. Ganyan po kalabo ang mata ko. After nun, hindi ko nakilala. Ganun po kalabo. Pamuhin niyo na po. Okay po, so simula po. Para pastor, para. Okay. Na. Yan. So, ang title po ng ating aralan ay Christ Companion. No? Ang being companion, sabihin siya yung laging kasama ng ating Panginoon. The very beginning, the very end. Alam po natin na ang premise po is to know Christ is to know the Holy Spirit and vice versa. Alam po natin na ang kilos ng Espiritu ay upang makilala ang Panginoong Jesucristo. Pero, ang kilos din po ng Espiritu ay ginamit ng Panginoon at patuloy na ginagamit upang ating makilala si Kristo na mas mabuti. No? Sabi ko nga po kanina, hindi natin dinidiminish ang kapangyarihan ni Kristo bilang second person of the Trinity, but rather we would see kung ano ang ginawa ng ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu sa buhay at kamatayan ni Kristo. Yan, no? Basahin po natin. Isaiah 11:12. Ito po, no? Ito po yung promise ng Panginoon. Sabi niya, Isaiah 11:1-2, there shall come forth a shoot from the stump of Jesse, and a branch from his roots shall bear fruit. Ito po, no? And the Spirit of the Lord, the Holy Spirit, shall rest upon him. The Spirit of wisdom and understanding, the Spirit of counsel and might, the Spirit of knowledge and the fear of God. So simula pa lang po, nang pinangako ng Panginoon, ang kanyang anak ay papadala niya, no? Sinabi niya agad, yung banal na Espiritu ang sasa kanya. Okay po, maliwanag po sa atin, no? Siguro, hindi lang po ako, personally, hindi po ako sanay na yung Espiritu nasa picture. Kasi usually, ang ating narinig na sermon, at pag-aralan, na tama din naman, is about Christ Himself. Nawawala sa picture lagi yung Holy Spirit. So, yun po pag-aralan natin ngayon. At makita natin mabuti kung paano talaga ginamit ng Panginoon. Ano? Sa ating matutunan, last to Sunday siguro po, kasama si Sir at si Kuya Manny, nakita po natin yung divinity at yung humanity natin Panginoon. Doon pa lang po na-focus na tayo. Christ is divine and human at the same time. Pero makita po natin na nasaan ngayon yung Spirit sa bagay na ito. Siya sa papasok. No? Siya papasok. Ulit. Sabi niyan, given what we have already said about our Savior as the God-man, a question arises about the Holy Spirit as Jesus' companion. Saan ngayon papasok sa picture ang banal na Espiritu? Okay? Marami pong naniniwala, kasama rin po ako, at sana po tayong lahat, na maraming ginawa ang Panginoon at nagawa niya ito dahil siya ay Diyos. No? Pero, pag tingnan po natin yung mga verses, tulad nga po ng Isaiah 11:1-2, nandun po kasi yung Holy Spirit. Yung po ang ginamit na agency, kung tama po ang term, Pastor, no? Yung po ang ginamit na agency ng Panginoon
upang magawa ni Kristo ang kanyang mga nagawa. Hinahantilad ko po siya sa faith. Ang faith ay tugon sa pagtawag. Pero ang kaligtasan po natin ay dahil kay Kristo. Di po ba? Parang ganun po yung tingin ko doon. Doon ko po tinitingnan sa ganung gana. Na ang Espiritu ang ginamit na agency ng ating Ama upang tayo ay makakilala kay Kristo. At magawa ni Kristo ang kanyang mga nagawa nung siya ay nasa lupa. At hanggang ngayon, na siya ay nasa langit na. Okay po? So, simulan po natin, ano? Yan. Mga sa inyo, patawarin niyo po ako. Sabi natin, he must be able to give a meaningful role to the Spirit as revealed in Scripture. Ayan, ito po yung medyo naguluhan din po ako, no? Sinasabi ni John Owen, no? Sabi ni John Owen, suggestion po ito. Tinanong ko po si Frandy, bakit po kaya ginamit ang word na suggestion? Hindi John Owen said. So technically, hindi po ito verbatim na sinabi ni John Owen. Nasabi lang po na sa kanyang pag-aaral at sa kanyang mga nasasulat, ito ang kanyang suggestion, no? Na that the only singular immediate act of the person of the Son on the human nature was the assumption of it into subsistence with Himself. Medyo malalim pong English, pero ang paliwanag po dyan ay ang Holy Spirit ang immediate operator of all divine acts of the Son Himself, even on His own human nature. Whatever the Son of God wrought in, wala ano po ang ginawa ng Panginoon, whatever it is, mula sa kanyang kapanganakan hanggang sa kamatayan, lahat po ng ito ay nagawa niya sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Hindi ko po mapagtanto ng mabuti, pasensya, para rin po itong hypostatic union, hindi ko mapagtanto ng mabuti, Christ as being divine, ay hindi niya ba kayang gawin sa sarili niya yun? As divine? As divine God? Of course, He can. Kaya lang, sabi ko nga kanina, ang plano ng Panginoon ay gamitin ang Espiritu para magawa ni Kristo ang mga bagay na ito. Hindi po natin dinidiminish kung sino si Kristo bilang divine, kundi we admonish the power and the workings of the Holy Spirit. Okay po? So, yun po ang ating pasimula, no? Kasi pag hindi natin nakita ito, sabi ko nga kanina, nawawala sa picture yung Holy Spirit. Na hindi man natin pwedeng gawin. Kasi the Holy Spirit is God. No? Ang Ama, ang Diyos, Anak at ang Diyos Espiritu ay Diyos. Kailangan we should give them the proper worship that they deserve. Yan, siguro naman sa incarnation, maliwanag sa ating lahat. Kahit batang maliit, alam to, no? Na ang banal na Espiritu ang ginamit ng Panginoon upang si Kristo ay mabuhay sa mundo. Sa makikita po natin, balik tayo sa incarnation. Okay? Kasi sinabi po makikita natin na yung conception ni Kristo, alam naman natin, no, na nabuo si Kristo ano po ba ang tamang term? Sumanib. Hindi sumanib. Yung Espiritu ay pumunta kay Mary. Ano po ba yung term? Sumakay Kristo na lang. Sumakay Kristo na lang daw po, sabi nating pastor. No? Sabi niya po, nanahan ng Espiritu kay Mary. Pangit po yung salitang sumanib eh. Para kasing multo eh. Parang mali po, no? Pasensya na po, hindi po sumanib ba? Po ba? Pumunta po, naging isa yung Espiritu kay Mary, sa Spirit, sa isang human. Kaya po nabuo si Kristo. Makikita din po rito, pinapakita rin po na ang pangyayaring ito ay nagre-represent ng new creation. Kasi nga po, Christ, when He was in the heavens, prior to the incarnation, siya po ay Spirit. Hindi na po siya physical. Ngayon, He is a physical Lord. May biruan nga po na ang paraan para makilala mo si Kristo sa langit ay kung meron siyang butas dito. At butas ang kanyang mga kamay. So, po siyang, pero prior to that, historically, siya po ay Espiritu. Ibig sabihin, nung umanib o naging isang Espiritu kay Mary, it is a new creation. Kasi Spirit
naging human, naging physical, para din tayo, no? Nung tayo ay naligtas, sumatin ng Espiritu, tayo rin ay naging new creation. So, yun ang representation ng incarnation, ano? Sabi nga, the Holy Spirit worked upon the humanity of Mary to produce a true human nature, which is Christ. Kaya, simula ngayon, alam natin na si Kristo ay isang physical na tao doon sa langit. Hindi na siya espiritu prior. He is now a physical God. Mayroon siyang buhok, mayroon siyang mata. No? Makikilala natin si Kristo sa langit. So, alam din natin na kahit ang mga bata, alam nila na ang kapangyarihan ng Espiritu ang ginamit ng Panginoon upang mabuhay si Kristo. So, una po yan, incarnation. Pangalawa po, baptism. Siguro naman po maging ano rin sa atin, kung ano ang baptism. Kung paano po gumana ang banal na Espiritu sa baptism. At the appointed time, Jesus began his alam naman po natin na nagsimula ang public ministry ng Panginoon nung siya ay binaptismahan. Wala pong masyadong account nung siya ay bata, even nung siya ba ay pasaway na baby, na pinupuyat ng kanyang nanay, o siya po ba ay mabait na kalaro, wala pong ganon. Wala pong ganong account, no? Kasi siguro alam ng mga writers, hindi man yan importante pagdating sa ating kaligtasan. Pero hindi na sinasabi na siya ay nagkasala noon. Obviously, he did not. No? Pero nagsimula po ang ministry ng ating Panginoon nang siya ay bautismahan ni John the Baptist. Nasa panahon ko po ngayon, sana alam ko po kayo ay aware, ito ay nagiging point of contention ngayon sa Pilipinas lalo. Kasi yung mga bayan na nag-celebrate ni Juan Bautista ay imbis na makita ang kapangyarihan at kabutihan ng Panginoon, nagiging cultic pa tuloy yung pag-celebrate. Marami na peperwisyo, marami na iinis, marami tumatawag sa mga tao na ano lang kayo, bukunwari lang naman kayo, hindi talaga natin yan kung ibig sabihin yan. So, nagiging problema tuloy ngayon ang pagbabautismo. So, doon sa baptism ng Panginoon, makikita natin, sabi nga, ito nga yung isa sa mga points na ginagamit, na pwede natin gamitin pagdating doon sa modalism. Kasi modalism, kung matanda natin, ang Panginoon ay isang Diyos, tatlong modes. Yan po ang modalism. Alam ko, yan po ang paniniwala ng fourth watch. Tama po ba? Fourth watch, no? God, during the creation, was God the Father. When Christ came, Christ was the God Himself on earth. Nagtatransform siya, nagiging modal. Pero makita sa baptism na hindi ganon. Sabay-sabay silang lumitaw. Nung binabautismahan ni John the Baptist, si Jesus Christ, nagsalita ang Panginoon, "This is my Son." Sabi niya, "This is my Son, whom I am well pleased." So nakita ng mga witnesses, Jesus Himself, basahin natin Matthew 3:13-17. Basahin po natin itong Matthew 3:13-17. Ito po yung account ng ating Panginoon sa kanyang. Then Jesus came from Galilee to the Jordan to John, be baptized by him. Actually, sabi nga po dito, ayaw pong bautismahan ni Juan, ang ating Panginoon. Niniwala siya na siya ang dapat bautismahan. Pero sabi ng Panginoon, sabi niya, John would have prevented him saying, "I need to be baptized by you, and do you come to me?" Jesus answered, "Let it be so now, for thus it is fitting for us to fulfill our righteousness." Then he consented. And when Jesus was baptized, immediately he went up from the water, and behold, the heavens were opened to him, and he saw, the Spirit of God descending like a dove, and coming to rest on him. And behold, a voice from heaven said, "This is my beloved Son, with whom I am well pleased." So, from incarnation to baptism,
the Holy Spirit was at work. So maliwanag po, no, na ang Espiritu ang kumikilos. So, kung makita po natin, naisip ko rin po, bakit po ba kailangan pang ipakita na siya bumaba ang Espiritu? Kasi baptism is the public display ng Panginoon to show that this is my anointed one. Okay? Yun po ang purpose ng baptism. Yun po ang purpose ng paglitaw ng banal na Espiritu like a dove para makita po ng lahat. Para siyang stamp of approval. This is my beloved Son, with whom I am well pleased. Of course, pagkatapos ng baptism, dumating ang anointing. Anointing. The Spirit, as a manifestation of His divine appointment, envelop Christ, ordain, sustain, empower Him in His path. So nakita natin nga ulit, no? Ang baptism o ang coming down of the dove is a public display. Pwede nating sabihin, bakit kailangan ng public display? Kasi that is how God works. Kahit nga po ng Old Testament Kaya nga merong mga kakaibang ginagawa ang Diyos ng mga panahon na yun sa mga Hudyo. Upang makita nila that He is their God. Ganon din po sa New Testament. Kaya lang, syempre, pagkatapos ni Kristo, pumigil na ang mga bagay na ito. Hindi na siya naging normal. Hindi na siya normal. Kasi mayroon ng Espiritu na tumutulong sa atin at nagsasabi sa atin bilang guarantee ng ating kaligtasan. Hindi na yung mga milagro o yung mga public display. Okay? So, ulit po, no? Incarnation, alam natin, it's the Holy Spirit. For the Holy Spirit, merong new creation. Technically, hindi siya creation kasi God cannot be created, cannot be destroyed. However, the human Christ ay na-create upang makita natin that there is a Savior. Pangalawa, sa kanyang baptism, the Spirit came down like a dove as a public display of anointing. Okay po? Sabi ni Abraham Kuyper, sabi niya, what Christ needed was the gifts of the Holy Spirit to enable His wicked nature. Bilang tao po, no? In increasing measure, to be His instrument in the working out of His holy design. And finally, to transform His wicked nature, not by regeneration, but by resurrection into a glorious nature, divested of the last trace of weakness and prepared to unfold His highest glory. So yun nga po, ang Espiritu ang ginamit ng Panginoon upang yung taong si Kristo ay magawa ang kanyang dapat gawin bilang manliligtas. Sunod po, temptation. Kung makita po natin sa Mark 1:12, basahin po natin ang Mark 1:12. Okay? Ito po yung pangyayari na after siya i-baptize ni John the Baptist, siya po ay dinila sa wilderness. Kung makita po natin, sino po ang nagdala kay Kristo sa wilderness? Yung Spirit. Yung Spirit po ang nagdala. Not on His own accord, but because of God's plan, na He must be tempted and win against temptation. So, nakita ba yung Espiritu po ang nagdala sa kanya doon sa temptation. Dinila po siya doon sa wilderness for 40 days and 40 nights, kasama po ng ating Panginoon ang banal na Espiritu. No? Kasi alam ng Panginoon ang kahinaan ng katawan. Sabi nga medically, imposible daw na ang tao ay mabuhay ng higit sa 7 araw nang walang pagkain. At lalong imposibleng mabuhay ang tao ng 3 araw nang walang tubig. Pero si Kristo,
40 days and 40 nights, wala po siyang pagkain, wala rin po siyang tubig. Dito medyo, siguro po, sanay kasi tayo no? Na nang nagawa ito ng Panginoon, He did it on His own accord. Pero alam po natin, sa mga verses na ito, na hindi pala. It is the Holy Spirit, the anointing of the Holy Spirit that made Him do it, that enabled Him to pass the 40 days and 40 nights. Kasi siya yung nagdala sa kanya sa wilderness Siya ang nagdala, siya ang nag-sustain, and then after that, kung tutuloy natin yung Mark 1, pababa, makita natin, yung Spirit din na nagtanggal sa kanya doon. So, siya ang nagdala doon sa wilderness, siyang umayon. Doon sa wilderness, kay Kristo, para nung siya na-tempt, he was able to overcome it. Then after that, it was also the Spirit alis sa kanya doon para siya ay magsimulang mag-preach. Sa Luke 4:14, basahin natin. Sa account ni Luke. Basahin natin, di ba? 4:14. So after the temptation, sabi ni Luke, and Jesus returned in the power of the Spirit to Galilee. So, ulit, ang Espiritu ang nagdala sa wilderness, siyang sumama at umayon kay Kristo para mapatagumpayan niya ang temptation. Siya rin ang nag-alis. Siya rin ang sumama para magsimula sa public ministry ng ating Panginoon. Sa preaching, makikita natin na habang nagpipreach ang Panginoon, sabi ulit sa Luke, sabi, in the power and demonstration of the Spirit, Christ's preaching always had an impact upon those who listen, whether for good or for evil. The evidence of the Spirit's presence and power upon Christ's preaching may be discerned, hindi po lagi, in the reaction of those to whom we preach. Alam natin na ang preaching is either for two things, either to save you, hindi ko pala kung tamang term, ay ipapahama ka. Kasi ayaw mo naman Panginoon mapahama kang kahit sino. Pero alam natin na kapag hindi ka umayon o hindi ka tumugon sa pagtawag, ikaw ay mapapahamak. Okay? So, yun po ang kapangyarihan ng preaching. Makita din natin na kaya ito nangyayari kasi ang sabi ng Panginoon sa Luke 4:18-19, ituloy natin ang pagbabasa sa Luke 4:18-19, sabi niya, the Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to proclaim liberty to the captives and recovering of the sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, proclaim the year of the Lord's favor. So makita po natin ulit, even Christ Himself, in-acknowledge niya that the Spirit of the Lord is upon Him. The Spirit of the Lord is the one that worked in Christ's preaching na makikita natin doon sa Luke na ito. Tuloy natin magbabasa sa Luke 14, verse 21, verse 22, ang sabi dito, and all spoke well of Him and marveled at the gracious words that were coming from His mouth. Pero the very same sermon was also said that when they heard these things, all in the synagogue were filled with wrath. Sabi nga po natin kanina, ang preaching ng Panginoon, either ililigtas ka niyan, o gagamitin ng Panginoon para ikaw ay maligtas, o magagamit yan para ikaw ay mapahamak. Okay, very same sermon. Una, natuwa sila. Ang sabi niya, the evidence of the Spirit's presence and power upon Christ's preaching may be discerned in the reaction.
of those whom he preached. Hindi ko alam kung totoo ba na kapag nakarinig ka ng sermon, wala lang sa'yo. Hindi ko alam din actually. Hindi ko rin masasabi kung meron bang neutral lang. Pastor, sa dami po na-preach nyo, ano po ang masasabi nyo? Dalawa lang po talaga pwedeng maging reaction. Either doon ka sa repentance o doon ka sa tatanggi mo o wala ka lang reaction. Tatlo, no? So yun. Passive, yung isa rejection, yung isa acceptance. Opo. So, yung isa naman, passive lang. Passive. So yun. Walang epekto. Pero yun nga, makita natin na ang pagpipreach ni Christ, even himself acknowledged, no? The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to proclaim good news to the poor. He is the Spirit that empowered Him to preach the gospel. Okay? Ito ang miracles. Ito medyo sabi ko nga, medyo naninibago kasi ako nga. Kasi nga, alam natin, hindi ko alam kung alam ba natin, o ang consciousness natin sinasabi sa atin, ang lahat ng miracles ng Panginoon, ginagawa niya because He is God-man. Pero, ang Bible, sabi nga nung author, merong mas nuanced picture na ang ginagamit ng Panginoon ay ang Holy Spirit. Okay? Sabi, miracles were visible evidences restorative from God. Sabi nga, parang kanina, yung baptism, the descent of the dove was a physical manifestation that He is the anointed one. Kaya din ang miracles. It's evidences that restorative was from God. Miracles are also, sabi, visible sermons conveying spiritual truth, often concerning person and work of Christ. Bigyan tayo ng konting mga example sa miracle. No? Puntahan natin yung John 9. Ito po yung John 9. 1 to 4. As he passed by, he saw a man blind from birth, and his disciples asked him, Rabbi, who sinned this man or his parents that he was born blind? Jesus answered, it was not this man's sin or his parents, but that the works of God may be displayed in him. We must work the works of Him who sent me while it is day. Night is coming, and no one can work. As long as I am in the world, I am the light of the world. Actually, naano rin po ako na ito po ng mga miracles ni Kristo. Ito po ay sasabi natin na this was promised prior. Ito pong ginawa ni Kristo, talagang sinakto niya na ito ang gagawin niya upang maging maliwanag sa atin, sa pinapipreachan niya, kung sino yung pinangakong Jesucristo, Messiah. Ito pong John 9, ito po ang pangako ng Panginoon sa Isaiah 29:18. Sabi po natin, Isaiah 29:18. Yan. Sabi, in that day, the deaf shall hear the words of a book, and out of their gloom and darkness, the eyes of the blind shall see. Sa Isaiah 35, verses 3 to 5, sabi, strengthen the weak hands and make firm the feeble knees. Say those who have an anxious heart, be strong, fear not. Behold, your God will come with vengeance. With the recompense of God, He will come and save you. Then the eyes of the blind shall be opened, and the ears of the deaf unstopped. Meron din po sa verse 6, then shall the lame man leap like a deer, and the tongue of the mute sing for joy. No? Makita natin, itong pagkapagaling ni Kristo, pinapakita niya na ako yung sinasabi ng Panginoon sa Isaiah. Kapag ako ang kumilos, makakita ang bulag, makarinig ang bingi, at ang mga lame, makakalakad. Okay? Ganon din yung turning water into wine. Sa John 2,
Basahin natin na sandali, yung John 2. No? The wedding of Cana. If you all know, alam naman natin no? Sinabi ng Panginoon, punuin nyo ng tubig, pagkatapayan, at ginawa niyang wine. Ito po ay in reference to Amos 9:13 to 15. Amos 9. Ano tayo sa Amos? Amos 9:13 to 15. Ano na po tayo? Sabi, Behold, the days are coming, declares the Lord, and the plowman shall overtake the reaper, the treader of grapes, him who sows the seed. The mountains shall drip sweet wine, and the hills shall flow with it. So, makita po natin ulit, yung mga pangyayaring ito ay isang bagay na pinangako ng Panginoon sa mga Israelita noon. Upang patunayan na si Kristo ang sinugo, nangyari ang mga bagay. Ginawa ito ni Kristo. Okay? At sa Mark 6:45-52 din, makikita din natin. Mark 6:45. Ito po yung Jesus walking on water. Yan. Sabi po rito, punta na po natin yung verse 49, but when, verse 48 na po siguro, and he saw that they were making headway painfully, for the wind was against them, and upon about the fourth watch of the night, he came to them, walking on the sea. He meant to pass by them. So wala palang balak ang Panginoon na puntahan sila. Dinadaanan lang. But when they saw him walking on the sea, they thought it was a ghost and cried out. For all they saw him, all were terrified. But immediately he spoke to them and said, Take heart, it is I. Do not be afraid. Ang parallel po nito ay sa Job 9:8-11. Na sinasabi ni Job, ang Panginoon stretched out the heavens and trampled the waves of the sea. Sabihin, ang Panginoon ang may control ng lahat ng bagay. Siya ang kumilos, sobrang mabuo ang buong sangkalangitan, at siya rin ang tumatapak sa waves of the sea. So yung ginawa po ni Kristo, again, it is a sign of His authority over all creation. Okay? So makita ba ulit, ang mga miracles po, sabi natin kanina, were visible evidences. His authority was from God. Papansin po natin, sa Acts 10, verse 38. Basahin mo natin ang Acts 10:38. Lahat po tayo. Ito po kasi yung verse na nagsasabi. Acts 10, verse 38. Simulan po natin sa verse 36. Acts 10, verse 36. As for the word that is sent to Israel, preaching good news of peace through Jesus Christ, He is Lord of all. So ito po, no? Sabi sa verse 37, You yourselves know what happened through all out Judea, beginning from Galilee, after the baptism that John proclaimed. So sinasabi po ni Peter, no? Alam ng mga Israelita, ng mga kinakausap niya, yung history, beginning from Galilee after the baptism. So we are saying of the same things. After the baptism, nag-preach ang Panginoon, nagawa siya ng miracles. And then in 38, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power, who went about doing good and healing all who were oppressed by the devil, for God was with him. Even Peter himself acknowledged that it is the Holy Spirit that enabled Jesus to perform
all the miracles. So it's the Holy Spirit. Sabi ko nga po ulit, hindi pa natin diminish ang divinity ng ating Panginoon. Sinasabi po natin, it is God's plan and power to use the Holy Spirit. At ang will ng Panginoon is to obey God the Father. So, nagpasakop siya sa Panginoon, nagpagamit siya sa Espiritu upang magawa kanyang pinapagawa sa kanya ng Ama. Ito po natin makikita yung Philippians 2:6-7 na mas maliwanag pala. Ako po personally, nakita ko po, no? Yung Philippians 2:6-7. Sabi sa Philippians 2:6-7, He humbled Himself in the likeness of men by voluntarily laying aside the full exercise of His deity while exercising dependence upon the Spirit in His ministry. Ang verse po na sinasabi na hindi niya grasp yung pagiging Diyos, kundi nagpasakop siya sa Ama. At ang pagpasakop sa Ama, kasama rito ang pagpapagamit sa Espiritu upang magawa ang kanyang dapat gawin. Okay po. Sabi nga rito ng ating author, pwede siyang nag-depend sa kanyang inherent divine resources. Pero hindi. Ating Panginoon, depende siya sa kanyang Ama, kung ang plano ng kanyang Ama. Ang plano nito ay gamitin ang Espiritu sa bawat pagkakataon na kailangan niya ang Espiritu. From His incarnation, to His baptism, to His anointing, to His preaching, to His miracle performing, lahat ng ito, kaloob ng Espiritu sa Kanya. And of course, sabi nga natin kanina, hanggang sa dulo, sa Kanyang death and resurrection. Even the death of Christ. Sabi kasi, Jesus' death appears to be, in one sense, He was killed sa Acts 2:36. Sabi natin Acts 2:36. Diba? Sabi sa Acts 2:36, sabi ni Peter, let all the house of Israel therefore know for certain that God has made Him both Lord and Christ, this Jesus whom He crucified. In a sense, siya ay pinatay ng mga Hudyo. Medyo, kung tandaan nyo po, naging, paano ba sabihin? Naging issue po ito sa mga Hudyo. When somebody said from the Roman Catholics that the Jews killed Jesus. Totoo naman. Ano nga namang Pilipino pumatay kay Kristo? Pero sinasabi kasi, nagiging politically correct na lahat ng bagay. Na ultimo yung historical acts, historical figures, hindi na dapat sinasabi. Totoo naman po na pinatay ng mga Hudyo si Kristo. Kung kasi yung design, no? Na siya ay papatayin ng kanyang mga tao mismo. So, makikita natin, another sense, nakita din natin na sa John 10:18, na He gave up His life freely. John 10:18. Sabi dito, no one, sa verse 17, sa verse 17, for this reason, the Father loves me, because I lay down my life, that I may take it up again. No one takes it from me, but take it down of my own accord. I have the authority to lay it down and the authority to take it up again. This charge I have received from my Father. So yung charge po of laying down His life on His own accord and taking it up again, His own authority was received by Jesus in morning. Kay Uriel. So lahat po ng ito ay kaloob ng Ama kay Kristo sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Basahin po natin yung Hebrews 9:14. Hebrews 9, verse 14. Yan, sabi niya, how much more will the blood of Christ, who
through the eternal Spirit, offered himself without blemish to God, purify your conscience from dead works to serve the living God. It was the Spirit that raised Jesus from the dead as well. Romans 8:11. Ito muna tayo sa Hebrews 9:14. Sabi niya, at yung John 10:18. Sinasabi doon, na Christ has the authority to lay down His life. So, siyang nagkaloob ng kanyang sarili. Even though pinatay din siya ng mga Hudyo, totoo din yan. Those are two truths. Okay? Hindi magkaiba yung kinakaloob niya, sarili niya, doon sa pinatay siya ng mga Hudyo. Parehas totoo yan. Parehas nangyari yan. Hindi po siya nagbabanggaan, ha? Baka sabihin ng iba na, akala ko ba, sabi mo, so accord, baka siya pinatay. In a way, hinayaan niyang siya ay patayin. So, paano is on authority. Okay? And then, sa Romans 8:11, Romans 8:11, basa natin. Yan. If the Spirit of Him who raised Jesus from the dead will also give life to your mortal bodies through His Spirit who dwells in you. So makita natin, in the resurrection, the Spirit pa rin ang kumikilos upang siya ay ma-resurrect. The human Christ was resurrected by the Spirit. Sinasabi nga niya, makita natin talaga rito na lahat ng mga pangyayari sa buhay natin, Panginoon, mula sa kanyang incarnation, hanggang sa kanyang kamatayan, hanggang sa resurrection, everything was done through and by the Spirit. Conclusion. Simple na ang ating conclusion, di ba? Siyempre, dapat daw, ang ating Christology ay merong sense, no, ng the Spirit work on Jesus. Kasi ako personally, sabi ko nga sa inyo kanina, na medyo naisasantabi kasi yung work ng Spirit. Lagi tayo nakafocus doon sa divinity ng ating Panginoon. Na nagawa lahat ng ito, nangyari lahat ito because Christ is divine. Himself, by Himself. Pero hindi po. Ano po sa Bible, ang lahat ng ito ay kaloob at gawa ng Espiritu. Okay? Pero syempre, tingnan din natin mabuti, no? Na ang pangyayaring ito ay mayroong parallel sa atin. No? Ang manner in which the Spirit, relates to us as Christians has everything to do with the manner in which He related to Christ while He lived on earth. Bakit po natin nasabi? Sabi, sa Acts 2:33, it is Jesus who bestows the Spirit upon His people. Okay? Balikan natin kanina. In His earthly ministry, Christ was subject to the will of the Father, and that's with the Holy Spirit. And then, in His state of exaltation, He became Lord of the Spirit. Siya ngayon yung naging Diyos ng Spirit. 2 Corinthians 3:17. Ito, medyo, I hope Pastor can help me with this mamaya kung may matanong man, ano? The Spirit takes on the name of Christ. Sabi mo natin. Romans 8:9. Balik po tayo sa Romans 8:9. You however, are not in the flesh, but in the Spirit. If in fact the Spirit of God dwells in you. Anyone who does not have the Spirit of Christ does not belong to Him. So yung Espiritu, banal na Espiritu, He took on the name of Christ. Hindi ko po alam kung paano nangyari yan, kung meron po ba transition, o
happened all at the same time. Oh, Pastor, can help me with this? Kasi medyo mabigat po ito. Meron po bang pangyayari na aktwal? When the Holy Spirit took on the name of the Spirit of Christ. Pero, yun nga po ang nangyari. Therefore, pinapadala. Sabi, anyone who does not have the Spirit of Christ does not belong to Him. Therefore, Christ sends His Spirit to minister to us, just as the ministry of Christ was performed by the Spirit. So now, the ongoing work of Christ is performed in believers by the Holy Spirit. So, yun po yung parallel. Kung ginamit ng Panginoon ng Espiritu sa buhay natin, Panginoon, ganoon din tayo. Okay? Pero, sabi nga, ang unang ginamit ng Panginoon upang mangyari ito ay si Kristo. Iko ba? Sa Kanya unang-unang umano ang Espiritu. Bakit kaya? Sabi, para daw magkaroon tayo ng master copy. Para meron tayong paggagayahan o titingnan. No? The better we understand Christ's religious and spiritual life, the better we will understand what our own religious and spiritual life ought to and will look like. In the end, sa ulit-huli, for the Spirit's goal is to glorify Christ by making Christ's sheep less like themselves and more like their Savior. So, yun po ang dulot-dulo. No? Kaya po ginamit ng Panginoon, ating Ama, ang Espiritu kay Kristo, upang yun po ang ating maging gabay. Para makatanaw, ganun pala yun. No? Lahat ng ginagawa ni Kristo, inatribute niya sa Espiritu. Even yung kanyang resurrection, inatribute. In the end, Christ was glorified and the Spirit took on the name of Him. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit, maraming salamat po. Yan po ang ating Sunday School. Okay, meron may tanong, mga kapatid. Sana po naging maliwanag. Sige, lumako tayo. Baka meron kayong mga gustong liwanagin. Kasi yun sa presentation natin ngayon, pinapakita yung pagiging companion ni Jesus. Nung siya nandito sa mundo, yung Holy Spirit. No? At sinasabi ni Alan na minsan, hindi natin nabibigyang pansin na kung nandito si Jesus, He's doing the power not of Himself, but of the Holy Spirit. So, kasi madalas naririnig natin, at ito naman yan, kung actually, maging sa pinanggalingan kong grupo, madalas ang sinasabi, si Jesus kaya napapatunayan siya ay Diyos dahil gumagawa siya ng himala. Tama. Pero ang totoo, hindi nga yung himala niya ang nagpapatunay sa kanya ng kanyang pagka-Diyos eh. Kasi ginagawa niya yun sa kapangyarihan ng Espiritu. Si Jesus, hindi mo kinakapatunayan ng kanyang pagiging Diyos sa kanyang mga himala. Kasi yung himala na yun, it is not in His own power, it is by the power. Ngayon, ang tanong siguro, bakit nga ba kinakailangan by the power of the Spirit? Yan ang gusto kong sagutin mo, Alan. Bakit nga ba hindi bakit din niya gagamitin yung kanyang sariling kapangyarihan bilang Diyos? Kung siya ay isang Diyos. Di ba, hindi naman nawala pagka-Diyos ni Kristo nung siya ay naging tao eh. Hindi po. Ako po, ang sasagot ko po dyan, yung po kasi ang pinangako ng Panginoon. Sa Isaiah, sa unang-unang verse pa, Isaiah 11, verses 1 to 2. Basahin po nito. Isaiah 11. Isaiah 11, sorry. There shall come forth a shoot from the stump of Jesse. Ayan. Dire-diretso mo yung basa, no? The Spirit of the Lord shall rest upon him, the Spirit of wisdom and understanding, the Spirit of counsel and might, the Spirit of knowledge and the fear of the Lord. And his delight shall be in the fear of the Lord. He shall not judge by what his eyes see, or decide disputes by what his ears hear. With righteousness he shall judge the poor, and decide with equity for the meek of the earth. He shall strike the earth with the rod of his. So makita sa verses na po na ito, Pastor,
Yan po kasi ang pangako ng Panginoon. Yan kasi ang design eh. Maraming, sabi nga, maraming design ng Panginoon na bakit gano'n niya pa ginawa? Pwede naman ganito eh. Pero syempre, alam natin na hindi masasagot yan. Ako po, personally, hindi ko masasagot yan. Kahit po ang Bible siguro. Pero ang maliwanag po, yung po kasi ang design. Yung po ang kalooban eh. Gagamitin ng Espiritu ng ating Ama upang magawa ni Kristo, ang kanyang anak, ang kanyang pangako Okay. sa sanlibutan. Maraming salamat, Alan. Baka napapansin niyo si Alan, medyo nagpo-post, ano? Kasi meron siyang problema sa kanyang, ano ba tawag dito? Sa Tiyan, tsaka po sa lalamunan. Kasi may post siya dahil baka akala niyo kung ano yun, may konting post siya doon dahil mayroong problema sa yan. Yan under medication sa dyan. Si Kuya Manny, Kuya. Maraming salamat, Kuya Manny. Ito yan, yung Covenant of Redemption. Pero isa pang gusto ko, kasi dito sa presentation ni Alan, nakikita nyo na, pinakita niya na mula pa sa prophecy, hanggang sa kapanganakan, pagbubuntis ni Mary, hindi binuntis si Mary through the Union of diba? mataman. Human Union. sperm cell and egg cell. Kundi sabi doon yung overshadowing of the Holy Spirit doon sa womb ni Mary, kaya nabuo si Jesus. Tapos hanggang sa kanyang mga sa baptism, andun yung power ng Holy Spirit dumating sa kanya, sa preaching niya, no, sa miracle niya, sa resurrection niya, nandoon. Anong pinapakita nun? Pinapakita rin sa atin na si Jesus ay talagang tao. Hindi siya nagkunyaring tao lang na para bang, di ba katulad ng mga pelikula na napapanood natin, kunyari, tao pero meron siyang kapangyarihan, kaya gagamitin niya yung kanyang kapangyarihan sa panahon na gusto niya itong gamitin. Ano? Parang si Darna na merong Bato. ano tawag? May wagang bato. Bato. No? Kapag ka merong mga masasamang loob at kinakailangan ng kanyang tulong, ay lulunukin niya ang bato at sisigaw ng Darna at magiging supernatural na siya. Hindi gano'n si Jesus. Si Jesus ay Diyos, pero hindi lahat ng kahinaan, lahat ng kahinaan ng pagiging tao, naranasan ni Jesus kasi kinakailangan maging totoo. Yung pagiging tao niya, para maging totoo siyang representative ng mankind. No? Kaya nga nagpakababa siya Yung kanyang pagpapakababa ay nagpapakita na hindi niya gagamitin lahat ang kanyang kapangyarihan bilang Diyos. Pwede niyang gawin yun. Sabi nga niya, di ba? Hindi niyo ba alam? Di ba, naalala niyo nung mayroong tumagpas doon sa tenga nung, di ba si Peter. Pedro dahil tinagpas niya yung tenga ng isang alipin ng pare na huhuli kay Jesus Christ. Sabi ni Jesus, ba't mo gagawin yan? Hindi mo ba alam na kaya kong tumawag ng laksang anghel para ipagtanggol ako? Kaya niyang gawin, hindi niya nga lang ginawa. Because he has to be a true man with limitation. And but he should overcome sin, katulad ng hindi nagawa ni Adam. Okay, meron pang gusto magtanong. Sige, si ano naman, si Aris. Brother Alan, Po. personal na tanong ha. Di ba kami kasama dyan? Personal. Ako lang sasagot, Pastor. Pwedeng malaman, pinag-aralan mo to, just reading and learning from you this
Pwedeng malaman ba kung sino si Alan before coming to study days and after learning about this? Tapos na po yung membership class ko, ah. Kasi sabi mo rin kasi kanina, doon sa paghahanda mo, marami kang natuklasan na Apo. hindi mo alam dati eh. Sige. Nahuhuli talaga ang isda sa sariling bibig. Hindi, ano po, Kuya Aris, sabi ko rin kanina, hindi lang ako masyadong aware o masyadong exposed. No? That this is the way the Spirit works. Kasi nga po, sanay ako, medyo matagal na ako reform, medyo 2005 pa, reform na rin kami. Nakapokus kasi lahat ng naririnig at nalalaman natin kung sino si Kristo. Na tama naman. Sabi siya ng Panginoon, all glory belongs to Christ. Na nawawala doon sa mga pangyayaring ito, yung kapangyarihan at kilos ng Espiritu. Hindi ko alam kung yung ba ay kulang o mali. Are we giving glory to God ng tama sa ganitong pag-isipan o dapat ganito ang tingin natin? Yun po ang ibig kong sabihin kanina. Pero to answer din Kuya Aris kanina, ako po ay matagal na ring Metodista. Grade 3 pa lang, Metodista na ako. And then grade 3, that was 1985. And 85, ako po ay Metodista na. 2005, ako po ay naging Reformed. So ako po exposed na sa mga bagay tungkol sa Kristyanismo. At maging sa Reformed circles, hindi rin kasi ako, personally, hindi ko rin po nakikita yung Holy Spirit na na-emphasize talaga. So sa ganung gana, yung po ang tingin ko. Siguro dahil sa exposure ba? O dahil tamad din ako magbasa sa patungkol sa mga bagay na ito. Pero yung Kuya Aris, minimal lang ang exposure pagdating sa Holy Spirit. Actually, ang exposure ko pa nga sa Holy Spirit personally, yung isa, yung pangit. Ginagamit ito ng iba para patunayan na sila ay Kristiyano. Na parang pag walang workings of the Spirit, visible workings, ay hindi ka Kristiyano. Na-expose din kasi ako doon. Kasi nung kami ay Metodista, maraming pastor sa amin ang timiwalag kasi sila pala ay Pentecostal na hindi nila alam. So maraming membro na hindi rin masyadong alam, sumama doon. So ganoon ang tingin ko sa Holy Spirit. Baliktad, imbis na gamitin ng Panginoon yung Spirit para makita si Kristo, nahati pa yung church, nahati rin yung kalooban mo, kalooban ko. Bakit ganoon? Ba't nahati mo yung church? Akala ka ba Holy Spirit ka? Ang ganoon. So yun po, Kuya Aris. Yun po ang aking exposure, yun po ang aking experience pagdating sa pag-aaral tungkol sa Holy Spirit. Siguro gusto ko lang din magdagdag doon sa punto na, kasi kanina binabanggit ni Alan yung Romans 8:9, na ang sino ang wala ng Espiritu ni Kristo, di ba? Ay, ano yung sinabi doon? Basahin ko lang, para, ayan, sabi doon, anyone who does not have the Spirit of Christ does not belong to Him. Sino mang walang Espiritu ni Kristo ay hindi kabilang sa Kanya. Kasi nga, mga kapatid, dito ipinapakita sa atin, kung bakit natin laging sinasabi, na dapat maging katulad tayo ni Jesus. No? Sorry. Yan na. Yan ang pero pag mayroong microphone dito. Nga po eh. No, bakit tayo kinakailangan? Di ba, naririnig niyo madalas yun? We have to be like Christ. Di ba? At yung salitang Christ-likeness, hindi lang yun yung pagiging katulad ni Kristo sa kabanalan at sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kundi, yung katulad ni Kristo, nagpasakop sa pagkilos ng Espiritu Santo. So, bawat isa sa atin na kay Kristo, no, dapat marunong magpasakop sa leading ng Spirit sa buhay natin, sa conviction ng Holy Spirit sa buhay natin, at saka, di ba, yung wisdom na manggagaling sa Holy Spirit. That's why I emphasize from time to time that before you do a certain decision in life, you have to ask God's wisdom, ask God's help, because it is the Spirit who help you and who work in your mind, no, through
your knowledge of the Word. So kaya, like Jesus, He lived a life that is so dependent, to the power of the Holy Spirit. And we should also be like Him. We should live a life that is so dependent in the power of the Spirit in our lives. So we can fight sin, we can overcome temptation, and we can follow the Lord with wisdom. Okay? Siguro, si Alan naman hanggang sa susunod na linggo magtuturo siya sa atin. So, yung mga may tanong sa inyo, pwede kayong magtanong sa sa online para susunod, pwede rin nating sagutin at malaman din niya yung mga tanong na yan. Maraming salamat, Alan. Okay, tayo ay break na.